Hello sa lahat po ng mga leaders natin. Hello po sa lahat ng mga REU online system leaders po natin tonight. Ayan. So, maulang gabi sa ating lahat, maulan at malamig na gabi sa ating lahat. Kamusta naman po ang bawat isa? We are hoping and praying na okay lang po ang bawat isa sa atin, na wala pong naaapektuhan ng napakalakas na ulan at ng bagyo ngayon kung saan mang lugar po tayo. Tama po ba? So, hello po sa lahat ng nandito po ngayon sa ating Zoom training po tonight. And syempre, I would like to acknowledge po ang ating malulupit at magagaling na mga mentors at creators ng REU online system. Hello po kay Mentor Romel Texon. Hello din po kay ating online master, kay Mentor Leonardo, and of course sa ating viral queen, Mentor Carmela. And syempre po kay Mentor Aris Gatan. Ayan. So, virtual clap din naman po sa ating mga mentors and creators na talaga namang hindi po tumitigil sa pag-i-innovate, pag-iisip kung paano pa po mas matutulungan ang mga leaders ng REU online system po natin. At syempre po, congratulations ng bonggang-bongga at welcome sa REU online system sa lahat po ng ating mga new client endorser. Bigyan din po natin yan ng virtual clapping, lahat po ng mga bago nating mga client endorser. So ngayon pa lang po, sobrang wini-welcome na po namin kayo dito po sa REU online system. At syempre, sa higit po sa lahat din, yung mga leaders po ng REU online system po natin na talaga namang patuloy na lumalaban at kumakapit para po sa pag-abot ng mga pangarap ng bawat isa. Palakpakan din po natin yan, okay? So, sa lahat po ng nandito, okay lang po ba na i-comment mo muna yung lugar mo bago po tayo mag-start para makita po namin kung sino po at mga taga-saan po ba yung mga leaders na makakasama po natin tonight dito po sa ating pong Zoom webinar. Ayan, so meron pong Malolos, ang dami, no? Bulacan, San Jose del Monte, merong Remedios, Manila, alright, City of San Jose del Monte, Ilocos Norte, Malabon, Marilao, Binangonan, Malabon, Pampanga, Taguig, Pandi, Bukawe, Subic, grabe, no? Davao, Sorsogon, Bicol. Grabe, so patunay po, KSA. So patunay po na sa iba't ibang lugar or iba't ibang sulok ng Pilipinas at iba't ibang sulok ng bansa, meron pong REU online system po natin. Grabe, no? Kaya ngayon pa lang, talaga namang hindi po, may taga Nueva Vizcayas pa rin po, okay? So, ngayon pa lang, huwag kayong mag-alala kasi po yung oras na ibibigay po ninyo ngayon, tapusin po ninyo hanggang dulo. Very short lang din naman po ito, pero kailangan dapat tumatak sa isip po ninyo. Pwede kayong mag-take down notes para po kung may mga takeaways po kayo na pwede nyo pong magamit. Along the way sa pagne-network po natin, i-a-apply po ng bawat isa sa atin. So, ang tanong, ready at excited ka na ba sa matututunan mo tonight? So, if you are ready and excited sa mga learnings na matututunan mo, kindly type 1M. Sige nga, i-type mo dyan yung 1M kung ready and excited ka na. Ayan, 1M, 1M, 1M. Kasi naniniwala ako, after this training, yung 1M na yan, kikitain mo once na in-apply mo to. Okay, kikitain mo yan maybe in 1 month. Depende sa hataw mo at sa trabaho na gagawin mo after this training. But before anything else, syempre po, isi-share ko lang din po ang aking slide. Alright, so kita naman po ba ang aking slide? Patype naman po ako ng 2M kung nakikita po ng malinaw ang aking slide. Yan, okay. So, ito pong training na pag-uusapan po natin dito is ano po ba yung mga steps na makakatulong sa'yo para mabilis mo na matutunan yung pag-achieve mo ng mga goals mo. Na 100% talaga namang kapag in-apply mo, talaga namang guaranteed 101% na makukuha mo yung mga goals mo.
Ang tanong, sino po ba dito yung may mga goals? Sino po ba dito yung may mga dreams? Sige nga po, patype naman ako sa chat box natin. And okay lang ba pag tinype mo sa chat box natin, ano ba yung goal mo or yung gusto mong makuha na mga pangarap mo 6 months from now or bago matapos tong taon na to? Ano ba yung mga gusto mong ma-achieve dito sa REU online system 1 year to 3 years from now? Okay lang po ba na i-type po ninyo dyan sa ating chat box? Kasi i-review po namin yan para makita po namin kung may mga nakakahit na ba, nakukuha na mo na ba unti-unti yung ginugol mo because of the help of REU online system. Now, ano ba yung mga yon? Step 1, okay? Set an inspiring goal. Okay? So sabi nga, kapag ikaw magsiset ng inspiring goal, sino po ba dito yung naka-experience na gumawa ng kanyang pong dream board? Okay? Or kung tinatawag po natin, mas updated vision board. Yan. Sino po yung mga nakagawa na ng vision board, ng dream board? Yung bang kung saan dun mo nilalagay lahat ng mga pangarap mo, yung tipong nung naging part ka ng community natin, nakita mo crystal clear na talagang magbabago yung buhay mo, kaya nilagay mo sa dream board mo kung ano yung mga yon. Ayan, di ba? So, kailangan pala, kapag magsiset tayo ng goal, set a goal that makes you want to jump out of your bed every morning. Kailangan pala yung pangarap mo or yung goal mo na ginugol mo, kailangan ito yung every morning, ito yung makakapagpabangon sa'yo. Di ba? Kasi minsan normally tao lang naman tayo, lalo na pag maulan. Di ba? Parang mas masarap magbabad sa higaan, di ba? Mas masarap, yung parang nakakatamad kumilos minsan. May mga ganong moment po tayo, depende sa mood natin. Kasi lalo na mga babae, minsan may mga mood yan. May mga mood na talagang tatamarin tayo, di ba? Pero kailangan, kung may goal ka, na itong goal mo na to, na every morning, pagkagising mo pa lang, ito yung makakapagpatalon sa'yo or makakapagpabangon sa'yo, di ba? Kailangan yun yung goal mo, di ba? Yung bang tipong, sabi nga, set a goal that you can't live a day without thinking about it. Kailangan yung goal mo na yun, yung everyday na lagi mong naiisip. Di ba? Parang ako po nung nag-i-start po ako dito. Nung nag-start po ako dito, ang pangarap ko lang po magkaroon po ako ng motor para at least may service kaming mag-asawa sa trabaho po namin. Hanggang sa nung nakita ko yung opportunity na to, doon ako natuto ng mangarap magkaroon ng sasakyan. And then every day, nung nakita ko na or na pictured out ko na kung ano ba yung gusto kong sasakyan, every day, ito yung reason ko kung bakit ako bumabangon araw-araw. Ito yung reason ko kung bakit humahataw ako araw-araw. At every day of my life, hindi po ako pumapayag na hindi ko to iniisip. Ito yung laging nasa laman ng isip ko. Di ba? Yung bang tipong pag naglalakad ka, makikita mo yung dream car mo, di ba? Kasi iniisip mo, ina-attract mo every day. Yung bang tipong nakasakay ka ng bus, nakikita mo na naman kasabayan mo yung dream car mo, di ba? So, yan po yung nangyayari sa akin. Bakit? Kasi everyday iniisip ko po siya. Kasi sabi nga, di ba, may tinatawag po tayo na law of attraction. Na kung ano daw yung palagi nating naiisip, at kung ano daw yung palaging lumalabas sa bibig natin, yun daw yung nakukuha po natin. Tama? Kaya kailangan dapat yung goal nyo, ito yung lagi mong bukang bibig. Ano ba yung sasakyan na gusto mo? Ano ba yung kulay ng sasakyan na gusto mo? 'Di ba? And every day, make it a habit na lagi mong ina-attract yan. Kasi may napaka-powerful po ng po natin ng law of universe or law of attraction. Okay? Sabi pa, set a goal that doesn't let you sleep if not achieve it. 'Di ba? Kailangan dapat yung goal mo, yung hindi ka patutulugin ng goal mo. Yung bang tipong feeling mo, ay hindi pwede to, may goal ako eh. Kailangan dapat kumita ako. Kailangan dapat yung goal ko na income ko for this month, ma-hit ko to. Why? Kasi ito yung target mo, target goal mo for the past 6 months, let's say. Example lang po ito, let's say gusto mo maglabas ng sasakyan 3 to 6 months from now.
Dapat alam mo kung magkano ba yung sasakyan na ilalabas mo, magkano yung kakailanganin mo, para isi-set mo, magsiset ka ng target goal mo kung magkano yung kikitain mo every month. Or let's say, hindi man sasakyan, magkano yung gusto mong kitain? Let's say, gusto mong kumita ng 50 to 100,000 a month. Ano yung daily activities mo? Ilan yung dapat mong kakausapin every day? Tama ba? Magkano yung kailangan mong kitain per week? Para ma-hit mo yung target mo, nakitain mo na 30 to 50,000 in 1 month part-time. Ilan yung number of people na dapat na nakakausap mo every day? 'Di ba? So, kapag hindi mo nahihit yan, even yung small goal mo to big goals mo, kapag hindi mo dapat nahihit, dapat hindi ka nakakatulog. Bakit? Kasi feeling mo parang may kulang. Feeling mo parang nalulugi yung business mo. Sabi nga kapag ikaw yung tipo ng tao, nalilipas sa'yo yung isang araw na hindi mo na i-share yung opportunity na meron tayo, yung complacent ka lang, okay lang, ibig sabihin malayo ka pa na makuha yung mga pangarap mo. Pero kung ikaw yung tipo ng tao ng leader, na kapag isang araw hindi mo na i-share yung business mo, yung pakiramdam na parang luging-lugi ka, di ba? Yung parang feeling na, ano ba yan? Wala pa ako nakakausap. Ano ba yan? Wala pa ako nasishare ng link. Ano ba yan? Wala pa akong nako-close deal. Di ba? Kailangan dapat hindi ka mapakali. Kasi ang thinking mo dapat, kapag wala ka pang nako-close deal, ang thinking mo dapat pag wala ka pang nakakausap or napapabili ng mga user ID, ng mga products natin, dapat ang thinking mo parang nalulugi yung negosyo mo. Or talagang nalulugi yung negosyo mo. Tama ba? Kaya dapat everyday, kailangan dapat meron kang siniset. Ilan yung target mo na dapat mong makausap sa loob ng isang araw? 'Di ba? Ilan yung close deal mo everyday? Ilan yung dapat na direct mo every month? Kailangan dapat malinaw na malinaw sa atin yan. Magkano ba yung gusto mong kitain every month? 'Di ba? Ilang direct yung kailangan mo? Kailangan dapat yan yung malinaw sa atin. Kasi sabi nga, uulitin ko, kailangan dapat yan yung nakakapagpabangon sa'yo araw-araw. Yung bang hindi ka papayag na hindi mo yan, yung goal mo, hindi mo maiisip or ng isang araw, or dapat hindi ka patutulugin yan. Kasi doon nag-i-start Pansinin ninyo pag in love ka. Pag in love ka ba, yung crush mo, di ba? Yung sino dito yung nagkaroon na ng crush before, ng mga kabataan natin, or yung first time niyang ma-in love, di ba? Parang every gising mo, lagi kang nakasmile, parang alam mo yun, yung ang ganda lagi ng umaga mo, at the same time, hindi lilipas yung isang araw na hindi mo siya maiisip, hanggang sa pagtulog, siya pa rin yung naiisip mo, kasi mahal mo. Tama po ba? So same thing din po dito sa business na ginagawa po natin. Kailangan yung goal mo, yung pangarap mo, o yung ginagawa mo, kailangan dapat mamahalin po natin. Kasi sabi nga, always enjoy and love what you're doing, success will always follow. Kaya kailangan mahalin natin yung ginagawa po natin. Tama po ba? Maliwanag po ba sa atin ang step 1 po natin? Kung papaano po at ano po dapat yung isi-set po ninyo na goal. Okay? So, number 1, set an inspiring goal. What else? Okay? Sabi nga, there are kinds of goals. Meron tayong tinatawag na weak goal at meron tayong tinatawag na inspiring goal. Ano po yung weak goal? Yung weak goal, yung tipong parang sa pag-gym. Gusto kong maging macho sa mga kalalakihan. Sa mga kababaihan, gusto kong maging sexy. Goal natin, goal mo na maging sexy. But the question is, ano yung ginagawa mo para ma-hit mo yung target mo? Target weight mo, tama po ba? So, hindi pwede yung gusto lang natin. Kasi pag gusto lang natin without taking any action, yan yung tinatawag natin na weak goal. Dapat pala ang isi-set natin na goal is inspiring goal. O, sa pag-gym, kapag meron kang inspiring goal, I'm going to build a six-pack within 3 months, starting today, because I want to look healthy, strong, and cool. Okay? Ngayon, ano ang gagawin mo? Kasi
may goal ka, magkaroon ka ng six-pack in 3 months. Siyempre, dyan papasok yung tinatawag natin na self-discipline. Tama ba? Self-discipline, napaka-importante niyan. Tapos, syempre, yung take action kung paano kung ilang beses ka mag-workout, ano yung mga dapat mong maging routine everyday, ano yung kailangan mong maging habit. So, same thing din po sa business na ginagawa po natin. Let's say, i-divert natin sa business. Mentor, gusto kong magkaroon in 3 months time or gusto ko kumita, mentor, ng 500,000 in 3 months time. Gusto kong kumita, mentor, ng malaki or gusto ko po in 3 months time malabas ko yung first brand new car ko. Ngayon, ano yung mga kailangan mong gawin? Hindi pwede na gusto mo lang. Kasi doon yung papasok sa week goal. Ano yung take action mo na dapat mong gawin dito? So, kailangan dapat everyday hustle ka. Dapat araw-araw. Tama ba? Ang hataw, dapat araw-araw. Hindi depende sa mood mo. Kung gusto mong ma-achieve in 3 months time yung goal mo, di ba? Kung gusto mong kumita ng 100,000 a month, or gusto mong kumita ng 300,000 in 3 months, kailangan dapat may mga gagawin ka. 'Di ba? Kailangan dapat may mga gagawin ka. Hindi pwede na gusto mo lang. Kailangan you need to take action. Para ma-achieve mo yan, kailangan dapat meron kang discipline. Ano yung mga discipline mo? Na dati pag nag-online ka, nagbababad ka lang sa YouTube, TikTok, Reels, kakapanood ng mga hindi naman makakatulong sa negosyo mo. So, kailangan dapat ididisiplina mo yung sarili mo na dapat everyday naghahanap ka ng mga prospect, nagpo-post ka everyday, nakikipag-usap ka kila mentor, 'di ba? Kapag wala kang kausap, dapat nagbabasa ka ng libro o kaya dapat nanonood ka sa mga YouTubes. Kung ano ba yung mga ways pa din kung paano mo mabilis na makukuha yung goal mo, how to prospecting, 'di ba? So nagpapa-mentor ka, o mentor, paano ba kumita ng 100,000 a month? Eh, syempre, ang mga mentors, ituturo po yan. 'Di ba? So, kailangan dapat yung mga bagay na ginagawa mo, kailangan magkakaroon ka ng adjustment. Kasi may gusto kang marating eh. May gusto kang ma-achieve. Hindi naman pwede na gusto mo, pero iba yung magtatrabaho para sa'yo. Parang sa pag-gym. Hindi pwede na ikaw yung nag-enroll sa gym, ako yung magtatrabaho, tapos magugulat ka, bakit ikaw, hindi nagbabago yung katawan mo, pero ako, sumisexy na. Tama ba? So, kailangan dapat ikaw, magsisimula palagi sa'yo. Okay? Kaya, kailangan dapat yung mga ginagawa po natin, kung ilan man yung target goals mo, ilang months, ilang years mo na gustong ma-achieve yan, kailangan meron kang self-discipline. Okay? Ano pa yung mga kailangan mo? Kailangan dapat, napaka-importante kasi ng discipline, kailangan dapat yung mindset mo, dapat nakafocus ka, focus ka sa ina-achieve mo, na kahit maraming nagsasabi sa'yo na hindi para sa'yo yan, walang mangyayari sa'yo dyan, hindi totoo yan, itigil mo na yan, kalokohan lang yan, nagsasayang ka lang ng oras, pagod at effort mo dyan, 'di ba? Kahit may mga negative ka na naririnig, kailangan dapat nakafocus ka kasi may target ka eh. May target ka 3 months from now, 6 months from now, 1 year to 5 years from now. Tama ba? Oh, sabi nga this goal will push you to take action. Yung mga bagay na yan, kung ano man yung ginugol mo, ano man yung tinatarget mo, yan yung magpupush sa'yo para humataw ka araw-araw. Na kahit maraming negative, yung nasa paligid mo, magbibingi-bingihan ka. Bakit? Kasi may goal ka. Doon ka nakafocus. Tama ba? Oh, ano pa? Ito nga kailangan dapat, di ba, sabi nga dito, kung gusto mo magkaroon ng six-pack, kailangan dapat isa-sacrifice mo. Ito yung mga bagay na isa-sacrifice mo. I-divert na lang natin ito sa sa pag-network or sa business na ginagawa po natin. Okay? Katulad po ng mga binanggit ko, kung gusto mong ma-achieve yung ginugol mo, kailangan dapat meron kang mga sinasacrifice. Bukod sa meron ka dapat disiplina at nakafocus ka, kailangan dapat sinasacrifice mo din. Number 1, yung time.
devote your time, di ba? Parang sa pag-gym, devote your time for workout session. So dito naman sa ginagawa po natin, sa business natin, devote your time sa mga training session, sa mga learning sessions po natin, tama ba? So invest time kasi darating ang time, yung time mo, aanihin mo din yan. Okay? So kung kinakailangan na na dati lagi kang present, 'di ba? Sa mga kailangan mong activities na gawin sa mga personal life mo. Pero the moment na may ginugol ka at nag-i-start ka pa lang sa business mo, kung gusto mo talaga na mag-grow at mabilis mo na makuha yung ina-achieve mo, you need to sacrifice your time. Na yung oras mo, ilalaan mo muna dito sa negosyo na ginagawa mo. Kasi may time, yung time mo dito, talagang magbibigay kayo ng time na aralin to, magbibigay ka ng time na kapag meeting, kailangan umattend tayo ng meeting, online man yan or offline man yan. Kapag may mga sessions ang REO online system natin, online and offline man yan, as much as we can, dapat kaya natin drop everything. Tama ba? So, mas mabibigyan na rin natin ng time dito yung mga new client endorser natin. Bakit? Kasi partner rin sila ng family po natin eh. 'Di ba? So, time na para turuan sila, i-guide sila, ikadi sila, 'di ba? So, mahahati-hati na po yung time po natin dito. So, may mga time na masasacrifice po talaga yan. Sa simula lang po yun. Habang nagbibuild ka pa lang ng network mo. Pero kapag nakapag-establish ka na ng network mo, darating ang time, di ba, na yung time mo, ang dami mo ng oras sa lahat ng bagay. Yan yung maganda. Marami kang oras sa lahat ng bagay at the same time, kumikita ka ng maganda. Oh. Ano pa? So, marami kang mga isa-sacrifice dito. 'Di ba? So kung ito kasi example para sa pag-gym. So same thing din sa ginagawa naman po natin. Oh, dito tayo pa-focus sa Netflix. Kung dati inuubos mo yung maghapon mo sa panonood ng Netflix, eh 'di ba may goal ka? Kailangan dapat yung oras na kasi pag nanood ka ng movie, ilang oras? 1 hour, 2 hour, hindi mo na 2 hours, hindi mo na mamalayan, nauubos na yung oras mo na wala kang nakakausap. Na kung dati nagagawa mo pa yan, syempre pag nandito ka na at may goal na, sasacrifice mo muna yan. Yung panonood ng teleserye, yung panonood mo kay Tanggol sa Batang Quiapo, okay lang naman yon. Ako rin naman nanonood nun, pero pagpatulog na ako. Pero sa oras ng hataw mode ko, is talagang set aside ko po muna siya. O, di ba? So, marami. Kasi kailangan natin yan i-sacrifice eh. Meron kasi tayong mga goal. May mga tina-target ka. Kaya nga, sabi nga, di ba, if you want to gain something, you need to sacrifice. Okay? Ano pa? Yung comfort zone mo. You have to leave your comfort zone to do things you've never done before. Kailangan, get out of your comfort zone. 'Di ba? Sabi nga, there's no growth sa comfort zone. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo ginagawa before. Kaya kami ng mga creators, mga mentors, sobrang napaproud kami sa mga leaders, even yung may mga edad na mga leaders natin, yung gumagawa ng mga videos nila, 'di ba? Nai-inspire sa mga videos na kinikreate ng ating viral queen. So sila din gumagawa na rin ng mga videos nila, pinupost sa mga reels nila, and then hanggang sa dumadami rin yung mga views. So nakaka-proud, nakakatuwa kasi dun pa lang ibig sabihin lumalabas ka na sa comfort zone mo. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa before, ginagawa mo na for the sake na makuha mo yung mga goals mo. Kasi yun yung isa sa mga basic na kailangan din nating gawin. Ano pa? Yung bang pagpa-follow up, pagkausap ng mga prospect na hindi natin kakilala, especially sa online, puro stranger talaga. Tama ba? Mostly puro stranger, bibihira lang na yung mga nakakausap natin, literal na kakilala natin. Most of the time, ang mga nakakausap natin is stranger. Na dati, ayaw mong kumausap ng stranger, but because of this opportunity, sabi nga, get out of your comfort zone. Tanggalin mo yung hiya mo. Kasi walang yumaman ng mahiyain. Di ba? So, lahat kailangan, sabi nga, kapag kung gusto mong kumapal ang pitaka mo o yung bulsa mo, kailangan dapat kumapal din yung mukha mo. So, get out of your comfort
zone. Master yung stranger approach. I-master po natin kasi lagi niyong tatandaan, mas marami ang hindi mo kakilala compared sa mga kakilala mo. At minsan, kung sino pa yung mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kamag-anak mo, minsan sila pa yung magne-negative sa'yo eh. Ang minsang maniniwala pa sa'yo, yung mga stranger. Tama ba? Ngayon, kung hindi mo sasanayin yung sarili mo na kumausap ng mga stranger people, paano ka mag-grow? So, you need to get out of your comfort zone. Kailangan dapat conquer your fear. 'Di ba? Get out of your comfort zone. Gawin mo yung mga bagay na hindi ka komportable. Okay? Lagi nga natin tatandaan, no pain, no gain. Kailangan dapat gawin mo yung mga bagay na yan. Kung gusto mo na makuha yung mga goals mo, yung mga pangarap mo, get out of your comfort zone. Okay? Hindi pwede yung, ayokong mag-post kasi, nakakahiya. Huwag pong ganun. Kailangan mong gawin yung mga bagay na hindi mo nakasanayan para mag-grow ka. 'Di ba? Ayan. So, ano pa? What else? May mga natututunan po ba tayo? Ayan, may mga natututunan po ba? Ano pa po? Next natin. Yan. Okay? Step number 2. Step number 2, be ready to sacrifice. Sabi nga, to achieve your goal, you need to be ready to do whatever it takes to get there. 'Di ba? Sabi nga natin, parang yung training ko po nung nakaraan sa NDO, yung level of commitment mo. Kailangan dapat hindi lang yung I will try, I will do. Kailangan dapat I will do whatever it takes. So same thing din po dito. Kailangan dapat whatever it takes, gawin mo. Sabi nga, PKP, patay kung patay. Di ba? Gagawin mo yung business mo. Gagawin mo to every day kasi meron kang goal eh. Di ba? So, to achieve your goal, you need to leave your comfort zone. Yung mga bagay na hindi mo nakasanayang gawin. Ito yung kailangan mong gawin. 'Di ba? Ibang-iba po itong online na ginagawa po natin versus sa mga sa mga traditional na ginagawa natin before. So buti na lang, we are thankful and grateful dahil libreng tinuturo lahat ng mga creators and mentors natin kung paano ba step by step yung mga gagawin po ninyo. Okay? So, ano pa? To achieve your goal, you need to say no to excuses. Too tired? Too busy? Too hard? No excuses. Kailangan, dapat kung may goal ka, huwag mong uunahin ang kasi. Lagi mong uunahin kusa. Pag sinabi ni mentor, attend tayo ng training. Kailangan dapat yes, mentor. Huwag sana po yung, kasi mentor, ang lakas ng ulan dito sa amin eh. Kasi mentor, ganito, ganyan eh. Kumbaga, puro excuses. Tama po ba? So, kailangan dapat, kung may goal ka, unahin mo palagi ang kusa versus ang kasi. Okay? Stop making any excuses. Kasi kapag pinapatagal mo yung pagtatrabaho mo, pinapatagal mo rin yung pag-abot ng mga pangarap mo. So, sino rin yung may kasalanan? Kung bakit tumatagal ka? Kung bakit tatagal ka nang hindi mo nakukuha yung mga goal mo? Di ba ikaw pa din? Kaya dapat starting tonight, 'di ba? Dapat stop making excuses kahit pagod ka. Alam niyo po ba yung mga creators natin, kahit mga pagod yan kapag kailangang humarap, mag-show up, 'di ba? Ginagawa yung part para mag-guide, mag-mentor, magturo, kumausap, mag-show up kahit pagod, puyat, walang tulog, 'di ba? Ini-invest yung time para sa mga leaders. Kasi bawal sasabihin, mentor, kasi ko pagod kasi ko eh, hindi muna ako makaka-attend di ba nga, pinaisin na natin kasi kahit nasa bahay ka, hindi mo na kailangan bumiyahe ng 2 hours to 3 hours para lang makapag-training ka. Nasa comfort na tayo ng bahay natin, di ba? So, kaya kailangan dapat tanggalin natin yan, mentor, pagod ako, busy ako. Lagi nating tatandaan, okay lang maging busy. Basta nagbabago yung buhay mo. Pero kung busy ka at hindi nagbabago ang buhay mo, kailangan dapat mag-isip-isip ka na. 'Di ba? Okay lang maging busy. Kung mabilis mong nakukuha yung mga pangarap at goals mo dyan. Pero kung busy ka, pero nagiging waste of time, nagsasayang ka ng oras,
Especially sa mga full-time. May tinatawag tayong full-time tsaka fulling time. Di ba? Ano ka doon? So, kung meron kang goal, kailangan dapat tatanggalin mo yun. Kailangan dapat full-time talaga. O, sa mga part-timers, kailangan, alam namin busy yung bawat isa sa atin, pero make it a habit na bibigyan po talaga natin ng time. Kaya sobrang saludo ako sa mga part-timers din na nandito, na yung iba OFW, yung iba naman may mga trabaho, di ba? Pero still talagang sinisingit nila yung time nila dito. Ang tawag po doon, time management. Na pwede nilang sabihin, mentor, busy ako eh. Kasi kagagaling ko lang sa school, nagtuturo ako, may mga gagawin pa ako. Pero di ba, drop everything palagi. Yan yung mga yayaman dito sa negosyo natin. Na yung iba, na mga nasa ibang bansa, habang nagtatrabaho, ma-attend ng Zoom, drop everything. Yan yung mga yayaman dito at deserve na yumaman dito. Tama ba? At alam ko, lahat ng nandito sa Zoom ngayon, alam ko, talagang kayo ay nagbigay ng time na hindi nagdahilan talagang umattend. Ngayon pa lang, dinideclare ko na isa dito. O, nandito manggagaling yung mga susunod na mga magiging milyonaryo. Bakit? Kasi, nagbibigay ka ng time eh. Naglalaan ka ng time para aralin mo yung business mo. Always remember, this is your own business. Hindi to negosyo ni mentor. Negosyo mo to. Hindi to negosyo ng sister line mo or brother line mo. Negosyo mo pa rin to. Ikaw at ikaw ang gagawa ng success mo dito. Bonus na lang na supportive yung mga mentors natin. Pero end of the day, walang ibang gagawa ng success mo, kundi ikaw pa din. Kaya stop making any excuses. Diba? Huwag mo din sasabihin na, sobrang hirap naman yan, mentor. Paano ba? Hindi nga ako marunong mag-Facebook eh. Hindi nga ako marunong mag-reels eh. Hindi nga ako marunong mag-ano eh. Hindi nga ako marunong Hindi nga ako marunong mag-Facebook eh. Di ba? Or kung ano pa man. Pero still, ginagawa niyo po yung part po ninyo, doon pa lang panalo na kayo. Okay? Doon pa lang panalo na kayo. At the same time, kumbaga, yung mga time na kapag sorry ayun, may tumawag kasi. So, dun pa lang, leaders, kapag sinabi mo na hindi ako marunong, mahirap yan, hindi ko kaya yan, good news. Okay? Good news, tama ka. Mahihirapan ka nga. Okay? Pero, wait lang parang may tumatawag. Sorry. Yan, sorry sa interruption. Okay, yun. So, yan. Okay? So, kailangan dapat, huwag mong sasabing mahirap kasi pag sinabi mong mahirap, good news, mahirapan ka talaga. Kailangan dapat kahit imposible na nagagawa mo. Kasi gusto mo. Di ba? Kaya nga sobrang proud kami sa may mga dating hindi nagpe-Facebook pero ngayon nakakapagpa-viral. Di ba? Marami dito sa REO online system natin, sa mga leaders na nandito, marami sa inyo hindi marunong dati mag-reels. Hindi marunong mag-create ng FB group. Hindi marunong mag-chatbot. Di ba? Hindi marunong mag-video, even video call. Yung iba nga hindi rin marunong mag-Zoom. Pero ngayon nagagawa na. Bakit? Kasi hindi mo sinasabi na mahirap. Kahit parang imposible at mahirap sa'yo, pero may malaking pangarap ka, di ba? No excuses. Talagang gagawin at gagawin mo para sa pangarap mo. Tama po ba o tamang-tama? Di ba? So, do what is not easy now. So, your future will be easier. Gawin mo daw yung mga bagay na hindi madali ngayon. Bakit? Kasi darating ang time, yung future mo magiging madali na lang. Kaya, kung okay lang kung nahihirapan ka. Kasi kaya maraming nag-fail pag nahirapan. Mentor, ayoko na kasi mahirap. Mentor, ayoko na kasi hindi ko kaya. Mentor, ayoko na kasi ang daming nagre-reject sa akin para hindi yata sa akin to. Mentor, ayoko na kasi ganito, kasi ganyan. 'Di ba? So kapag ganun kasi yung mindset natin, huwag ka nang mangarap. Paano mo papapangarapin yung mansion mo? Paano mo papapangarapin yung dream car mo? Paano mo papapangarapin yung mga milyon-milyon na savings mo? Kung simple na mahirapan ka lang ng konti, umaayaw ka na.
tatapatin ko po kayo Lahat po na nandito, alam ko mga leaders na po kayo or part na po kayo ng community. Kung meron mang first timer, okay lang din po. Ang maganda malaman mo. Okay? Tatapatin ko na po kayo. Ito pong negosyo natin, hindi po ito madali. Sobrang hirap po nito. Yes, tama ka. Sobrang hirap nitong negosyo natin. Pero lagi mong tatandaan, sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali. Tama? Parang ang gulo mo naman, Mentor Rose. Sobrang hirap, pero sa lahat ng mahirap, ito yung pinakamadali. Ang point ko, ito yung mahirap, pero dito may mabilis na mga yumayaman. Sa labas, maghihirap ka, pero hindi nagbabago yung buhay mo. Pero dito, mahihirapan ka 1 year, 3 years, 5 years, pero okay lang. Bakit? Kasi sa simula, feeling mo underpaid ka. Pero darating ang time, magiging overpaid ka dito sa community natin. Di ba? Kaya okay lang na mahirapan. Sa labas, kapag hindi mo gagawin ang REU online system, sa labas, di ba mahihirapan ka din naman? Tama? Nahihirapan ka din naman. Sino ba dito yung mga empleyado? May mga empleyado po ba dito? Ay nating against employment, napakaganda po niyan. Or sino dito yung mga dati ring naging empleyado? Ang tanong, nung nagsisimula kayo, nahirapan din ba kayo? Yes, lahat tayo dumaan sa hirap. Kailangan muna natin mag-aral, kailangan na muna natin mag-training bago tayo makapasok sa trabaho. Diba? Nahirapan din muna tayo. Pero, guarantee ba na kapag nakakapagtrabaho ka, mayaman ka na? Or nagbabago na yung buhay mo? Di ba hindi naman po lahat? Merong mga nagiging successful, pero most of the time, yung mga tao pong empleyado, di ba? Sabi nga, if you're an employee, you're not working for your dreams. You're working for your bills. Di ba? So, tama Di ba? So, dito okay lang mahirapan ka. Nahihirapan ka 1 year to 5 years lang. Pero I guarantee you, ibigay mo yung todo mo dito. Ibigay mo yung best shot mo dito. Ibigay mo dito 1 year to 3 years of your life doing this business na focus and consistent ka. I guarantee you, ibang buhay yung naghihintay sa'yo. Tama? Kasi marami po dito in 6 months time. Nagkaroon ng sariling sasakyan. In 6 months time, kumita ng milyon. In 1 year time. Kami na lang po ng mga creators natin, 2 years, 3 years na ginawa namin to. Nagkasasakyan, nagkabahay, kumita ng milyon. Kung nangyari sa amin at nagawa namin, edi walang imposible, 3 to 5 years from now, yan yung future mo. Unlike sa trabaho, dati, sa trabaho ko po before, tinitignan ko yung manager ko, tinitignan ko yung supervisor ko. Nangungupahan, nagko-commute, naglalakad, 10 years, 15 years nang nagtatrabaho. Kaya sabi ko, kung ano ako as ranking files, ayun yung future ko. And dito sa REU online system, sa opportunity na to, nakita ko, marami po dito sa mga mentors natin, 6 months, 1 year, 3 years, very successful na. So ano yung future na pipiliin ko? Okay lang na mahirapan ako. Kung 1 year to 5 years from now, time and financial freedom ang ibibigay sa akin ng community na to. Tama ba? Kung 1 year to 5 years from now, time freedom and financial freedom ang ibibigay sa inyo. Ang tanong, okay lang ba kayo na mapagod? Okay lang ba kayo na malipasan ng gutom? Okay lang ba kayo na ma-reject? Okay lang ba kayo na mapuyat? Okay lang ba na mapagtawanan? Yes! Tama ba? Kasi magandang buhay ang naghihintay po sa atin Kaya kung nahihirapan ka man ngayon, okay lang yan at ngayon pa lang kino-congratulate na kita. Welcome to the club. Di ba? Sabi nga, welcome to the club kung nahihirapan ka. Kasi ibig sabihin may ginagawa ka. Kasi kung hindi ka nahihirapan, ibig sabihin wala kang ginagawa. Kung nahihirapan ka, may ginagawa ka. E di, darating ang time, magugulat ka na lang, ang kasunod na niyan, hirap ngayon, success na sa susunod. Tama ba? Kaya okay lang yan, kasi darating ang time. Lagi kong sinasabi, crystal clear ang future ng bawat isa sa atin dito sa REU online system. Tama? Ayan. Okay? So, ano pa? Sabi nga, ito, nabanggit ko kanina, no pain, no gain.
okay lang, normal lang na mahirapan ka. Kasi, nakikita mo naman, darating ang tinatrabaho mo dito kasi, hindi naman pangarap ng kapitbahay mo eh. Pangarap nga ng boss mo eh. Hindi ka nainip, hindi ka napagod. Pangarap ng boss mo yung tinatrabaho mo nung nagtatrabaho ka pa. Samantalang ito, pangarap mo at ng pamilya mo, magandang buhay sa pamilya mo ang naghihintay sa'yo. Kaya okay lang na mahirapan ka. Kung ang kapalit naman yan, magandang buhay na naghihintay para sa pamilya mo. Yes or yes? Yes na yes. Tama ba? Sabi nga, most people will panic to find a charger before their phone dies, but won't panic to find a plan before their dream dies. Sabi yan ni Elon Musk. Okay? So, totoo naman po, di ba? Tayo, kapag maglo-lowbat na tayo at di natin nakikita yung yung charger natin, hindi na tayo mapakali. Tama ba? Sino yung nakaka-experience ng ganon? Yung pag nakikita niyang palowbat na siya, hindi siya mapakali. Nagpapanik na, hinahanap na yung charger niya. Di ba? Kasi yun talaga tayo. Pero bakit marami sa mga tao na kung ang cellphone nga eh, hindi mo hinahayaan na malowbat. Palowbat pa lang, charge mo na agad. Bakit ikaw, aantayin mo pa na malowbat ka bago ka mag-charge? Nakuha po ninyo? Yung iba hindi nagpapanik na taon na yung lumilipas, hindi pa rin nila nakukuha yung goal nila, yung dream nila. Kailangan dapat babaguhin din po natin yan. Babaguhin natin yung mindset natin na yan. Diba? Kung ang cellphone nga walang buhay, ayaw natin na ma-totally drained. Same thing din sa atin. Huwag nating hahayaan na ma-drain tayo bago pa tayo mag-take charge. Parang cellphone po, di ba? Ang cellphone, ang iPhone, pag mag-a-upgrade po yan, bago yan mag-upgrade, magbibigay po yan ng notice. Sasabihin na dapat ang cellphone mo at least 50% charge. Dapat meron kang strong internet connection kapag bago mag-update yung cellphone mo. O same thing din sa atin, 'di ba? Kailangan wag nating hahayaan na ma-totally drain tayo bago pa tayo mag-recharge. Kailangan dapat kung gusto mo makuha yung mga pangarap mo, wag mong hahayaan na ma-totally drain ka. Wag mong hahayaan na mamatay yung mga pangarap mo bago ka kumilos, bago ka gumalaw. Wag mong hahayaan din na ibang tao ang mag-drive ng mga pangarap mo. Kailangan dapat ikaw ang mag-drive. Di ba? You are the captain of your own ship. You are the driver of your own life. Kaya kailangan wag mong hahayaan na don't entertain yung mga still dreamer. Okay? So, kapag feeling mo, when you're feeling down, okay, pag feeling mo down ka, kausapin niyo po yung mga mentor. If you're feeling down, go up. Okay? If you're feeling up, go down. Anong ibig sabihin nun? Pag feeling mo sobrang ganda ng nangyayari sa'yo, uplift na uplift ka, motivated ka, go down. Spread mo sa mga leaders mo, ano yung good news? Ano yung mga bagay na nakakapagpa-excite sa'yo? Ano yung innovation? Ano ba yung mga okay, ano ba yung mga nangyayari sa'yo? I-spread mo yan sa mga leaders mo when you're uplift, when you're motivated. Yung kumbaga yung tipong hype na hype ka kasi ang ganda ng mga nangyayari sa'yo. Spread mo yan, go down. I-share mo yan sa mga nasa ilalim para mahawaan natin sila ng empowerment. But when you feel down, go up. Okay? Pag feeling mo, puro problema yung nangyayari sa'yo, pag feeling mo, hindi ka motivated, pag feeling mo, hindi ka okay, pag feeling mo, malulobat ka na, go up. Kausapin niyo po yung mga mentors natin. Kausapin niyo po yung mga coaches po ninyo. Okay? Kapag parang feeling mo, hindi ka motivated sa coaches mo, go next coach. Tama po ba? Basta go up. Kapag hindi nyo talaga sila ma-communicate, andito po yung mga creators and mentors ng REU online system natin na willing kang i-uplift when you're feeling down.
Tama po ba? Oh. Kasi bakit? Wag po nating babaliktarin ha. Hindi pwede na when you're feeling down, go down. Leader, ang hirap ng business natin. Ang daming rejection. May mangyayari pa kaya sa atin dito? Magugulat ka, 10 downline mo, kinausap mo, 11 yung nawala. Bakit? Kasi kasama ka na. Tama? So, yun yung wag na wag po natin gagawin. When you're feeling down, go up. Makipag-usap po kayo sa mga mentor, sa mga motivated, kasi yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, tapos na nilang pagdaanan yan. Clear po ba tayo doon? Kaya kapag ka-feeling mo malalobat ka na, recharge agad. Huwag mong hahayaan na totally madrain ka bago ka ma-recharge. Okay ba tayo doon? Clear ba tayo doon? And avoid talking po sa mga nag-fail na. Kasi wala silang ibang ituturo sa atin kundi mag-fail din dito. Okay ba yon? Kaya kailangan makipag-usap, makipagkwentuhan tayo. Always surround yourself. Sabi nga, if you want to become successful, listen, copy, and successful people. Kasi yun yung ituturo nila sa'yo. Pero kung gusto mo mag-fail, makinig ka sa mga nag-quit na dito. Good news, wala silang ibang tuturo sa'yo kung paano ka rin mag-fail dito. Kaya kailangan, alam ko, matalino ang bawat isa sa atin. Anuin natin, piliin natin yung mga papakinggan po natin. Okay po ba yon? So, uulitin ko, kapag feeling mo malulobat ka na, recharge po agad. Parang cellphone, kailangan, hindi mo totally drain. Tama? Chine-charge mo agad. So, same thing din dito. Clear po ba tayo doon? Kasi pangarap ng pamilya ang pinag-uusapan natin dito. Okay? Oh, ano pa? Sabi nga, time to change. Time to change. Stop saying, I want to get something. But start saying, I am 100% committed to getting it done. Diba? So, hindi pwede yung sasabihin lang natin, gusto ko ng sasakyan, gusto ko ng bahay, gusto ko ma-hit yung first million ko, gusto ko makapag-VIP account, gusto ko maging silver, gold, global ambassador. Hindi pala pwedeng dapat na sinasabi mo lang yan. Kailangan dapat, hindi lang basta sa sinasabi mo yan, kailangan dapat sinasabi mo yan, pero alam mo sa sarili mo na 100% kinukumit mo at tatapusin mo yung ginagawa mo. 100% na makukuha, di ka papayag na hindi mo makukuha yung mga goals mo. Tama ba, leaders? Diba? So, yan yung mga kailangan natin. Time to change. Diba? Kailangan, sabi nga, if you want to change your life, you need to change your mindset. Kailangan baguhin na natin yung mga mindset natin before. Kung ano yung mga bagay na makakatulong para sa growth mo, doon po tayo mag-focus. Ito yung mga summaries po niyan, di ba? Success, to achieve anything you want, you need to follow these 3 steps. Number 1, inspiring goal. Ito po yung summary, isa-summarize po natin yan. Make sure that your goal, make sure that you set a goal that inspires you to take action and keeps you pushing forward. Okay? And then number 2, yung tinatawag natin na sacrifice. Be aware of the sacrifice you need to make in order to achieve your goal. And number 3, kailangan committed ka. Commitment. Be committed to your goal and take massive action no matter how hard it is. Ang tanong, may mga natutunan po ba tayo sa mga pinag-usapan po natin tonight? Marami po bang mga natutunan ang mga leaders natin tonight? Ayan. So, I hope na marami po kayo na natutunan. So, eto po yung total summary po natin. Wag niyo pong kakalimutan yung 3 steps para mabilis mo or mabilis na makakatulong sa'yo para 100% makuha mo yung mga pangarap mo. So ano nga po ulit yung 3 steps na yon? Pakitype nga po ako dyan sa chat box. Sa chat box po natin, pakitype naman ako kung ano yung mga 3 steps na yon. Kung talagang nakinig at nag-focus ang bawat isa sa atin. Okay? Ayan. Yon.
Kasi nandito na po tayo sa pang number 3, yung commitment ninyo. Okay? Look into the mirror 3 days in a row and ask yourself this question. Okay? Are you 100% committed to your goals? Tanungin mo yung sarili mo. Mamaya after this training, humarap ka sa salamin. Huwag mong sabihin ang pangit mo. Maganda ka at gwapo ka. Okay? Ang sabihin mo dyan sa salamin, are you committed 100% to your goal? Diba? If the answer is yes, yes, and yes, you are ready to go. Diba? After knowing all your sacrifices you need to make, are you still 100 committed to your goal? After knowing yung mga kailangan mong mga i-sacrifice, di ba? If the answer is yes, yes, and yes, again, you are ready to go. Di ba? So kaya ngayon pa lang, congratulations na sa lahat ng mga leaders na nandito ngayon sa ating REU online system. Siyempre, bago tayo magtapos, be the CEO of your life. Think like a CEO and become one. Kailangan dapat ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka lang basta-basta. Dapat ang tingin mo sa sarili mo, you are the CEO of your own life. Gaya po ng sinabi ko kanina, huwag mong hahayaan ibang tao ang magdikta sa future mo dahil ikaw ang CEO ng buhay mo. Think like a CEO and become one. At naniniwala kami na deserve mo yung magandang buhay. Kaya kapag nai-apply natin, lahat ng mga natutunan natin tonight, mag-focus ka, maging consistent ka, darating ang time, di ba? Darating ang time. CEO ka na talaga. Actually, ngayon pa lang CEO ka na eh. Kasi buhay mo yan. Ikaw ang magdadrive niyan. Walang ibang taong may karapatang i-drive ang buhay mo, kundi ikaw lang. Okay? So, I hope na marami pong natutunan ang bawat isa po sa atin sa ating leaders training tonight. Yan. Marami po bang natutunan? Marami bang natutunan ang bawat isa? So, I hope po na-value po namin yung time na binigay po ninyo para maka-attend po sa ating training tonight. And I hope na lahat po ng mga natutunan natin is talagang isa sa puso at isa sa isip po natin. Kaya ngayon pa lang, congratulations na sa mga magiging action takers po natin. Okay? So, I hope na marami kayong mga takeaways. I-type niyo po dyan kung ano yung mga takeaways ninyo kasi wala pong iba, okay? Wala rin pong iba na talagang gagawa ng success mo dito. End of the day, lagi, paulit-ulit, lagi kong sinasabi, ikaw at ikaw at ikaw pa din. Kaya, be the CEO of your own life. Okay ba yun? Okay lang ba ngayong gabi ang hashtag, be the CEO of your own life? Okay? Kasi, nakikita namin, dapat ang tingin mo sa sarili mo, yan yung mangyayari sa iyo eh. Mas magiging greater person ka pa. Sabi nga, always be the best version of your own self. Okay? So, thank you so much sa lahat ng mga leaders ng REU online system natin na nagbigay at nag-invest ng time nila para maka-attend sa ating pong training tonight. And in behalf of our REU online system creators, thank you so much. Magandang gabi sa ating lahat.